drop. Di pa rin mandatoryo ang pagsusot ng face mask at mananatili itong personal choice kahit na patuloy ang paglaganap ng iba't ibang sub-variant ng COVID-19, lalong-lalo na ang predominant Omicron virus. Sa kapiyan session ng Kagawaran ng Kalusugan, inihayag ni Department of Health Director 4 of Epidemiology Bureau na si Dr. Alitea de Guzman na ang Omicron at mga sub-variants nito ay patuloy ang pagkalat sa bansa at ngayon nga ay patuloy ang monitoring din ng ahensya sa dalawang sub-variants, ang BQ.1.1 at BA2.75 na mayroong malaking kontribusyon at continuously nag-occur at madalas na nakikita either globally o locally. Sa kabila nito na nagpatuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang paglaganap ng iba't ibang sub-variants ay mananatili pa rin personal choice o hindi mandatory ang pagsusot ng face mask, ngunit kinakailangan pa rin na maging aware sa paligid lalo na kung may nararamdaman at may vulnerable na kasapi ng pamilya. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Director 4 of Epidemiology Bureau Director Dr. Alitea de Guzman. Yes, no? Tulad ng global data natin, yung mga nasi-sequence natin ay talagang mostly Omicron sila, no? It's either the original Omicron or these subvariants. And you know that's expected kasi nga ito yung prevalent or tawagan natin predominant na variant globally. So it's also expected that will also be the predominant variant locally. I think it will be very unusual kung biglang Omicron siya globally tapos sa bansa natin iba. Pero dun sa tanong na kailangan ba maging mandatory na no yung ating paggamit ng masking, no? Personally, no, I subscribe to the individual risk assessment. No, we know that it's a choice. No, it's your personal choice, but it's important that when you make the decision to whether you wear a mask or not, you're aware of the risk you pose on yourselves and to the people around you. So doon papasok yung, ano ba yung mga tamang tanong na itanong ko sa sarili ko. Pag ako ba nagmask, dapat ba magmask ako kasi may nararamdaman ako ngayon? Dapat ba magmask ako kasi may kasama ko sa bahay na symptomatic or na-expose ngayon? Or dapat ba magmask ako kasi ang mga kasama ko sa bahay ay mga matatanda na o may mga sakit na? So I think it's that ability to make those individual decisions na kailangan maging mindset na rin natin ngayon. Not just with masking na, but I think all other prevention measures. Sa pagpupulong, nilinaw din ng Department of Health o DOH na wala pang kumpirmadong kaso ng avian influenza na naihawa sa tao dito sa Pilipinas kasunod ng pagtuklas nito sa ibang mga bansa. Sinabi ni Dr. Alitea de Guzman na ang bansa ay kasulukuyang nasa stage 2 response plan na nangangahulugan ng viral disease ay nakita sa mga domestic birds. Ayon pa kay Dr. de Guzman na 8 rehiyon ang nananatiling apektado ng avian influenza sa bansa, bagamat hindi na binanggit pa ng Department of Health official kung saang mga rehiyon. Kaya't ang ginagawaan niyang hakbang dito ay hindi lamang binabantayan ng mga taong pumapasok sa ating borders, kundi maging ang mga poultry products. Kinakailangan may pahingang 8 oras kada araw at may 24 oras na day off kada linggo ang mga kasambahay. Ayon kay Ama Charisma Lobrin Satuba, Director 4 ng Department of Labor and Employment Bureau of Workers with Special Concerns, isa lamang ito sa mandatory benefits ng mga kasambahay sa Pilipinas. Kapag nagkaroon anya ng 1 year of service o length of service sa isang household, entitled na ang kasambahay ng 5 days annual service incentive leave na may bayad. Kasambahay, kailangan na po siyang maging miyembro ng SSS Pag-ibig at PhilHealth. Pagka nasa batas po na pagka below 5,000 ang sweldo ay yung pong contribution. Pero pagka 5,000 and above, meron na pong proportionate share ang employer at saka ang kasambahay. Halimbawa po, Sir Aljo, dun sa ating 6,000 na minimum wage for NCR, no? Ang SSS na premium contribution dapat ay 790 pesos. So, ang employer share doon would be 520 at ang kasambahay share naman ay 270 kasi dapat po 14% in all
no? So 9.5% sa employer, sa kasambahay naman ay 4.5%. Sa PhilHealth po, employer share lang dapat 400 pesos po kung 6,000. Sa Pag-ibig po, hati siya 100 sa employer at 100 naman po sa kasambahay. So 200 pesos po. Bukod sa mandatory benefits na ito, mayroon din silang mga karapatang pantao. Isa dito ay bawal na abusuin at sakta ng mga kasambahay. Dapat tiyakin ligtas sa lugar na tutulugan at pakainin. Kapag nagkasakit, dapat na mayroong first aid. Sa ngayon, ayon pa kay Director Santoba, umaabot sa mula 3,500 hanggang 6,000 piso ang sweldo ng kasambahay sa Metro Manila. Malamig ang pagtanggap ng grupo ng mga mangingisda sa planong pakikipag-partner ng China sa local fishing villages dito sa Pilipinas. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, walang magandang may dudulot sa mga mangingisdang Pilipino mula sa planong ito ng China. Saad pa ng grupo na anumang kasunduan sa bansang China ay hindi tatanggapin ng mga mangingisdang Pilipino o ng kanilang grupo ng direkta na biktima raw ng agresyon. Sa looban niya ng maraming taon, nagtiis ang mga mangingisda sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Isa lamang ito ay nangyari nga noong 2019 kung saan ay lumubog ang fishing vessel matapos ang pagbangga rito ng Chinese vessel sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea kung saan ay nalagay sa kapahamakan ang buhay ng nasa 22 mangingisda na lula ng naturang barko. Nasaksihan din ang ilan pa mga pangyayari na abusuhin daw ng China ang mga resources sa West Philippine Sea at kung paano hinaharas ang ilan pang mga nasa fishing grounds na rin. Iginit pa ng grupo ng naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan na nagpapawalang bisa sa Joint Marine Seismic Undertaking ay dapat na maging babala sa Marcos administration sa pagpasok sa anumang mga kasunduan sa China na magpapaigting sa presensya ng naturang mga banyaga sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, ibinunyag naman ng Food and Drugs Administration o FDA na nasa halos 20 adverse effect ang naitala mula sa isang iron syrup supplement para sa mga bata na Sangobion Kids. Mahigit 2 linggo yan matapos ngang magbabala ang ahensya laban sa pagkonsumo at pagbebenta nito na nakitaan ng toxic substance. Sa inilabas na statement ng Food and Drugs Administration, sinabi nito na ang pangunahing side effects na naitala, pasintabi po sa mga kababayan natin ay pagsusuka, diarrhea, pagbaba ng gana, pananakit ng tiyan at pamumutla o maputlang kulay ng balat. Bagamat wala naman anyang napaulat na life-threatening symptoms. Nakatakda namang mag-account ng lokal importer na Procter & Gamble ang natitirang halos 291,729 na mga bote ng syrup mula sa kabuang 426,000 pa na mahigit na nasabing syrup na inangkat mula naman yan sa bansang Indonesia. Iniulat naman ng retailer at distributor ng naturang syrup sa Food and Drug Administration na nasa halos 34,660 pa na mga bote ng syrup ang kanilang tinanggal. Matatanda naman noong Disyembre 21 ng nakalipas na taon, nagbabala na ang Food and Drugs Administration sa pagbebenta at pagkonsumo ng Sangobion Kids matapos na ma-detect ang tinatawag na ethylene glycol na isang chemical na nakakalason sa tao kapag nakakonsumo ng mataas na doses. Drop.